Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 48, Pag-unlad ng Reformasyon. Ang isang bagong emperador, si Charles V, ay umakyat sa trono ng Alemanya, at ang mga emisaryo ng Roma ay nagmadaling magbigay ng kanilang pagbati, at hinikayat ang monarko na gamitin ang kanyang kapangyarihan laban sa reformasyon. Sa kabilang banda, ang elector ng Saxony, kung saan malaki ang pagkakautang ni Charles para sa kanyang korona, ay nakiusap sa kanya na huwag gumawa ng hakbang laban kay Luther hangga't hindi niya siya pinagbigyan ng pagdinig. Ang atensyon ng lahat ng partido ay nakadirekta na ngayon sa pagpupulong ng mga estadong Aleman na nagpulong sa Worms sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pag-akyat ni Charles sa imperyo. Mayroong mahahalagang tanong at interes sa politika na dapat isaalang-alang ng pambansang konsehong ito, ngunit ang mga ito ay lumitaw ng kaunting sandali kapag contrasted sa layunin ng monghe ng Wittenberg. Nauna nang inutusan ni Charles ang elector na dalhin si Luther kasama niya sa Jetta, tinitiyak sa kanya na ang reformer ay dapat protektahan mula sa lahat ng karahasan, at dapat pahintulutan ang isang libreng pagpupulong na may kakayahang pag-usapan ang mga pinagtatalunang punto. Si Luther ay sabik na humarap sa emperador. Ang mga kaibigan ni Luther ay natakot at nabalisa. Palibhasa'y nalalaman ang pagtatangi at pagkapuot laban sa kanya, nangamba sila na maging ang kanyang ligtas na paggawi ay hindi igagalang, at nakiusap sila sa kanya na huwag ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Sumagot siya, hindi ninanais ng mga papa ang aking pagpunta sa Worms, ngunit ang aking paghatol at ang aking kamatayan. Hindi mahalaga, huwag mo akong ipanalangin, kundi ang salita ng Diyos. Luther bago ang konseho. Sa katagalan ay tumayo si Luther sa harap ng konseho. Inokupahan ng emperador ang trono. Napapaligiran siya ng mga pinakatanyag na personahe sa imperyo. Walang sinumang tao ang nagpakita sa harapan ng isang mas kahangahangang pagtitipon kaysa sa nauna kung saan sasagutin ni Martin Luther ang kanyang pananampalataya. Ang mismong katotohanan ng hitsura na iyon ay isang senyales ng tagumpay para sa katotohanan. Na ang isang tao na hinatulan ng papa ay dapat hatulan ng isa pang tribunal ay halos isang pagtanggi sa pinakamataas na awtoridad ng pontiff. Ang reformador, na inilagay sa ilalim ng pagbabawal, at tinuligsa ng papa mula sa pakikasama ng tao, ay tiniyak ng proteksyon, at pinagkalooban ng pagdinig ng mga matataas na dignitaryo ng bansa. Inutusan siya ng Roma na tumahimik, ngunit magsasalita na sana siya sa harapan ng libo-libo mula sa lahat ng bahagi ng sangkakristyanuhan. Kalmado at mapayapa, ngunit napakagandang matapang at marangal, tumayo siya bilang saksi ng Diyos sa mga dakila sa mundo. Ginawa ni Luther ang kanyang sagot sa mahinahon at mapagpakumbabang tono, nang walang karahasan o pagsinta. Ang kanyang kilos ay diffident at magalang, ngunit nagpakita siya ng pagtitiwala at kagalakan na ikinagulat ng kapulungan. Yaong mga matigas ang ulo na ipinikit ang kanilang mga mata sa liwanag, at ipinasya na huwag makumbinsi sa katotohanan, ay nagalit sa kapangyarihan ng mga salita ni Luther. Nang tumigil siya sa pagsasalita, galit na sinabi ng tagapagsalita ng Diet, hindi mo sinagot ang tanong na ibinibigay sa iyo. Kailangan mong magbigay ng malinaw at tumpak na sagot. Babawiin mo ba, o hindi? Sumagot ang reformador, dahil ang iyong pinakamatahimik na kamahalan at ang iyong matataas na kapangyarihan ay humihingi sa akin ng isang malinaw, simple, at tiyak na sagot, bibigyan kita ng isa, at ito ay ito, hindi ko maaaring isuko ang aking pananampalataya sa papa o sa mga konseho, dahil malinaw na ang araw na madalas silang nagkamali at nagkakasalungatan. Maliban kung ako ay nakumbinsi sa pamamagitan ng patuto ng banal na kasulatan o sa pamamagitan ng pinakamalinaw na pangangatwiran, maliban kung ako ay mahikayat sa pamamagitan ng mga sepi na aking sinipi, at maliban kung sila ay gumawa ng aking budi na nakatali sa pamamagitan ng salita ng Diyos, hindi ko magagawa at hindi ko babawiin, sapagkat hindi ligtas para sa isang Kristiyano na magsalita laban sa kanyang budi. Dito ako nakatayo, wala na akong magagawa, tulungan nawa ako ng Diyos. Amen. Kaya tumayo ang matuwid na taong ito, sa tiyak na pundasyon ng salita ng Diyos. Ang liwanag ng langit ay nagliwanag sa kanyang mukha. Ang kanyang kadakilaan at kadalisayan ng pagkatao, ang kanyang kapayapaan at kagalakan ng puso, ay nahayag sa lahat habang siya ay nagpatotoo laban sa kapangyarihan ng kamalian at sumaksi sa kahijitan ng pananampalatayang iyon na dumadaig sa mundo. Matatag na parang bato siya ay tumayo, habang ang pinakamabangis na unos ng makamundong kapangyarihan ay hindi nakakapinsala sa kanya.
Ang simpleng lakas ng kanyang mga salita, ang kanyang walang takot na tindig, ang kanyang kalmado, nagsasalitang mata, at ang hindi nababagong determinasyon na ipinahayag sa bawat salita at kilos ay gumawa ng malalim na impresyon sa kapulungan. Maliwanag na hindi siya mahikayat, sa pamamagitan man ng mga pangako o pagbabanta, na sumuko sa utos ng Roma. Si Kristo ay nagsalita sa pamamagitan ng patuto ni Luther na may kapangyarihan at kadakilaan na sa panahong iyon ay nagbigay inspirasyon sa kapwa-kaibigan at kalaban na may sindik at pagtataka. Ang Espiritu ng Diyos ay naroon sa konsehong iyon, na tumatak sa puso ng mga pinuno ng imperyo. Ilan sa mga prinsipe ay hayagang kinilala ang katarungan ng layunin ni Luther. Marami ang kumbinsido sa katotohanan, ngunit sa ilan ng mga impresyon na natanggap ay hindi nagtatagal. May isa pang uri na sa panahong iyon ay hindi nagpahayag ng kanilang mga pananalig, ngunit na, sa kanilang pagsasaliksik sa kasulatan para sa kanilang sarili, sa hinaharap ay nagpahayag ng may malaking katapangan para sa reformasyon. Ang elektor na si Frederick ay inaasam na may pagkabalisa sa pagharap ni Luther sa harap ng Jetta, at may malalim na damdamin na pinakinggan niya ang kanyang talumpati. Natuwa siya sa katapangan, katatagan, at pagmamayari ng doktor, at ipinagmamalaki niya ang pagiging tagapagtanggol niya. Inihambing niya ang mga partido sa paligsahan, at nakita niya na ang karunungan ng mga papa, mga hari, at mga prelate ay dinala sa wala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng katotohanan. Ang kapapahan ay nagpatuloy ng pagkatalo na mararamdaman sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng edad. Kung ang reformer ay nagbigay ng isang punto, si Satanas at ang kanyang mga hukbo ay makakamit sana ang tagumpay. Ngunit ang kanyang hindi natitinag na katatagan ay ang paraan ng pagpapalaya sa simbahan at pagsisimulan ng bago at mas mabuting panahon. Ang impluwensya ng isang taong ito, na nang-ahas na mag-isip at kumilos para sa kanyang sarili sa mga bagay na pangrelihiyon, ay makaapekto sa simbahan at sa mundo, hindi lamang sa kanyang sariling panahon, kundi sa lahat ng susunod na henerasyon. Ang kanyang katatagan at katapatan ay magpapalakas sa lahat, hanggang sa pagtatapos ng panahon, na dapat dumaan sa katulad na karanasan. Ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos ay tumayo sa itaas ng payo ng mga tao, sa itaas ng makapangyarihang kapangyarihan ni Satanas. Nakita ko na si Luther ay masigasig at masigasig, walang takot at matapang, sa pagsaway sa kasalanan at sa pagtataguyod ng katotohanan. Wala siyang pakialam sa masasamang tao o mga demonyo, alam niyang may kasama siyang mas makapangyarihan kaysa sa lahat. Si Luther ay nagtataglay ng kasigasigan, katapangan, at kung minsan ay nanganganib na maging labis. Ngunit itinaas ng Diyos si Melanchthon, na kabaligtaran lamang sa pagkatao, upang tulungan si Luther sa pagpapatuloy ng gawain ng reformasyon. Si Melanchthon ay mahiyain, natatakot, maingat, at may matinding pasensya. Siya ay lubos na minamahal ng Diyos. Ang kanyang kaalaman sa kasulatan ay mahusay, at ang kanyang paghatol at karunungan ay napakahusay. Ang kanyang pag-ibig para sa layunin ng Diyos ay katumbas ng kay Luther. Ang mga puso ng mga lalaking ito ay pinagtagpo ng Panginoon, sila ay hindi mapaghihiwalay na magkaibigan. Malaking tulong si Luther kay Melanchthon kapag nasa panganib na matakot at mabagal, at si Melanchthon naman ay malaking tulong kay Luther kapag nasa panganib na kumilos ng napakabilis. Ang malabis na pag-iingat ni Melanchthon ay madalas na nakaiwas sa kaguluhan na darating sa layunin kung ang gawain ay naiwang nag-iisa kay Luther, at madalas na ang gawain ay hindi maisusulong kung ito ay naiwan sa Melanchthon na nag-iisa. Ipinakita sa akin ang karunungan ng Diyos sa pagpili sa dalawang lalaking ito upang ipagpatuloy ang gawain ng reformasyon. Naliwanagan ang England at Scotland. Habang binubuksan ni Luther ang isang saradong Biblia sa mga tao ng Germany, si Tyndale ay hinimok ng Espiritu ng Diyos na gawin din ito para sa England. Siya ay isang masigasig na mag-aaral ng kasulatan, at walang takot na ipinang-aral ang kanyang mga paniniwala sa katotohanan, na hinihimok na ang lahat ng mga doktrina ay dalhin sa pagsubok ng salita ng Diyos. Ang kanyang kasigasigan ay maaaring pumukaw ng pagsalungat mula sa mga papa. Isang edukadong doktor na Katoliko na nakipag-alitan sa kanya, ay bumulalas. Mas mabuti na wala tayong batas ng Diyos kaysa wala ang papa. Sumagot si Tyndale, ako ay lumalaban sa papa at sa lahat ng kanyang mga batas, at kung ililigtas ng Diyos ang aking buhay, bago ang maraming taon ay hahayaan kong malaman ng isang batang nagtutulak ng araro ang higit pa sa mga banal na kasulatan kaysa sa iyo.
Ang layunin na sinimulan niyang pahalagahan, ang pagbibigay sa mga tao ng bagong tipan na kasulatan sa kanilang sariling wika, ay nakumpirma na ngayon, at agad niyang inilapat ang kanyang sarili sa gawain. Ang buong Inglaterra ay tila sarado laban sa kanya, at nagpasya siyang maghanap ng kanlungan sa Alemanya. Dito niya sinimulan ang paglilimbag ng English New Testament. 3,000 kopya ng bagong tipan ang natapos kaagad, at sumunod ang isa pang edisyon sa parehong taon. Sa wakas ay nasaksihan niya ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng pagkamatay ng isang martir, ngunit ang mga sandata na kanyang inihanda ay nagbigay daan sa iba pang mga sundalo na lumaban sa lahat ng mga siglo hanggang sa ating panahon. Sa Scotland, natagpuan ng Ebanghelyo ang isang kampyon sa katauhan ni John Knox. Ang tunay na pusong reformador na ito ay hindi natatakot sa mukha ng tao. Ang apoy ng pagkamartir, na naglalagablab sa paligid niya, ay nagsilbi lamang upang mapabilis ang kanyang kasigasigan sa mas matinding tindi. Gamit ang palako ng maniniil na nakahawak sa kanyang ulo ng may pananakot, tumayo siya, hamampas ng malalakas na suntok sa kanang kamay at sa kaliwa, upang gibain ang idolatria. Sa gayon ay nanatili siya sa kanyang layunin, nanalangin at nakipaglaban sa mga labanan ng Panginoon, hanggang sa malaya ang Scotland. Sa Inglaterra, sinabi ni Latimer mula sa pulpito na ang Biblia ay dapat basahin sa wika ng mga tao. Ang may akda ng banal na kasulatan, sabi niya, ay ang Diyos mismo, at ang kasulatang ito ay nakikibahagi sa kapangyarihan at kawalang hanggan ng may akda nito. Walang hari, emperador, mahistrado, at pinuno, ngunit dapat sumunod sa kanyang banal na salita. Huwag tayong maglakad-lakad, kundi patnubayan tayo ng salita ng Diyos, huwag nating lakaran ang ating mga ninuno, nihanapin ang kanilang ginawa, kundi kung ano ang dapat nilang gawin. Si Barnes at Frith, ang matatapat na kaibigan ni Tyndale, ay bumangon upang ipagtanggol ang katotohanan. Sumunod ang Ridley at Cranmer. Ang mga pinunong ito sa Reformasyong Ingles ay mga taong may pagkatuto, at karamihan sa kanila ay lubos na pinahahalagahan para sa kasigasigan o kabanalan sa komunyon ng mga Romano. Ang kanilang pagsalungat sa papacy ay bunga ng kanilang kaalaman sa mga pagkakamali ng Holy See. Ang kanilang pagkakakilala sa mga misteryo ng Babylonia ay nagbigay ng higit na kapangyarihan sa kanilang mga patuto laban sa kanya. Ang dakilang alituntuning pinanatili ni Tyndale, Frith, Latimer, at ang Ridley ay ang banal na awtoridad at kasapatan ng sagradong kasulatan. Tinanggihan nila ang inaakalang awtoridad ng mga papa, mga konseho, mga ama, at mga hari na pamunuan ng Budhi sa mga usapin ng pananampalataya. Ang Biblia ang kanilang pamantayan, at dito dinala nila ang lahat ng doktrina at lahat ng pag-aangkin. Ang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang salita ang nagpatibay sa mga banal na lalaking ito nang ibigay nila ang kanilang buhay sa taya. Dito nagtatapos ang Kabanata 48. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.